Hi Virgo! Welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, ito ay gabay lang. So, depende yan kung paano mo i-apply sa sitwasyon mo sa buhay. At Virgo, kung napadaan ka sa akin channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comments na rin. So, ito ang iyong reading for August 10 to August 16. So, Virgo, ang iyong overall energy, 5 of Cups. Ang iyong challenge, the Fool. Ang iyong focus, the Devil. The Hangman, ang iyong future energy. And then, ang outcome is Ace of Wands. Virgo, nakakalungkot yung energy mo this week. Alam mo yung napakalungkot mo, at the same time, may mga pinanghihinayangan ka. Hindi ko alam kung nanghihinayang ka dahil akala mo ito yung stable na relasyon na hinahanap-hanap mo o nasa kinatatayuan mo ngayon. Pang long term, mahal mo siya, mahal ka niya. And then dumating ka sa punto na sumasakit na yung dibdib mo dahil sa mga pasan-pasan mo na parang nakabara sa dibdib mo. At para sa'yo, ito yung energy na gusto mo na magdesisyon kung aalis ka na ba sa sitwasyon o mag-i-stay ka. Dahil sa tingin mo, parang wala nang isasakit pa kung ano yung emosyon na nararamdaman mo sa ngayon. And then, ang iyong challenge, the Fool. Yes, ando doon na yung isang hakbang na lang, mag-move forward ka na. Parang andirito yung naghihintay ka ng tamang timing. Kasi iniisip mo na kung ako ay hindi na masaya sa sitwasyon na ito, ano kaya ang kahihinat na nito sa susunod na journey pupuntahan ko o sa susunod na relasyon na pupuntahan ko. Either naguguluhan ka o nahihirapan ka rin mag-new beginning o umalis sa sitwasyon na to. Maybe may mga anak kayo. Maybe hindi ganun kadali na pag naghiwalay kayo o umalis ka is may mga ibang taong maaapektuhan o masasaktan. Kaya ando dun yung ambigat ng pakiramdam mo. Hindi ka makahakbang o hindi ka makapag-start sa gusto mong umpisahan. And then, ang iyong focus, the Devil. Virgo, kung sa tingin mo hindi mo kaya at para kang nakakadena sa isang sitwasyon na puro toxicity, hindi ka na nag-i-improve, para ka nang na-stuck sa ganitong energy, malungkot, mabigat, naaawa ka sa sarili mo, it's time for you to focus kung ano ba ang nagagawa nito, hindi lang sa mental being mo, pati sa health mo. Nai-stress ka, sa tingin mo, healthy pa ba yun? Kasi nakikita ko rito parang iniisip mo hanggang kailan ka ba makakatakas sa ganitong sitwasyon na puro bigat na lang ng dibdib ang nararamdaman mo o nararanasan mo. So mag-isip-isip ka na raw. And then, ang iyong future energy, the Hangman. Kung sa ngayon nabibigatan ka at hindi ka makapag-umpisa at tingin mo nakakadena ka, naka-stuck ka sa isang sitwasyon na puro bigat na lang, wala nang magandang nakikita, ito na in the future yung time na magkakaroon ka na ng realization. Realization na sa ngayon, nakikita mo na dapat noon pa, ginawa mo na. Na dapat noon pa, hindi mo na inaksaya yung mga lakas mo at paghihirap mo na ngayon dinadanas mo. And then, ang iyong outcome, Ace of Wands. Ito na yung panibagong
bubuuin mo uli yung dati mong saya na nawala ng ewan ko parang mahabang panahon. Tingin ko mahabang panahon na to. Hindi lang to recently kasi ito na yung energy na parang wala ka nang ibabangon pa dahil dapang-dapa ka na sa hirap na nararamdaman mo. Okay, now let's clarify. Five of Cups, ang iyong overall energy, Virgo. The Magician, which is your energy. Ace of Wands, ang iyong outcome. And the Three of Cups. Tama. Ito na yung decision, yung energy mo ngayon this week. Na kung hindi mo tutuparin kung ano yung balak mo, which is mag-move forward, maiista ka lang ng tatanda ka na lang ng para kang talunan. So, ito na yung gusto mong i-manifest. Ace of Wands, ang magkaroon ng panibagong sigla, panibagong inspirasyon sa buhay mo. Yes, sa tingin ko kung meron kang mga anak dito, inspirasyon mo sila. Pero yung hinihingi mo sa universe na inspiration is yung ibang bagay na kung dating meron ka is bigla na lang nawala. Let's say, kaligayahan mo na sarili mo. Maaaring napabayaan mo na yung sarili mo. Na dating nag-aayos ka. Yun, gusto mong ibalik. Yung dating sigla na nawala dahil puro lungkot. Gusto mong ibalik uli yan. Siguro na-miss mo ibang mga kamag-anak mo o kaibigan mo na dating nagbibigay sa'yo, nawala dahil nag-focus ka sa isang relasyon na ngayon ang bigat-bigat. So lahat yan gusto mong ibalik. Gusto mo uling baguhin o mabago yung dating Virgo na nawalan ng sigla, na punong-puno ng saya, na ngayon eto, puro stress, puro bigat sa dibdib. Mag-move forward ka na. At yun ang gagawin mo kahit mag-i-struggle ka. Yes, hindi ganun kadali. Pero gagawin at gagawin mo na. Dahil sa'yo, ang pagmamahalan o isang relasyon, hindi dapat nagkakasakitan ng mga emosyon. Yung iba sa inyo, sa iba lang to, very literal na is very specific. Kung dati masaya ka, as in like kang tumatawa, ang tagal na panahon mo na hindi ka ngumingiti o humahalakhak dahil sa mga issue na o mga challenges na dinadanas mo ngayon. Nawala yon. Hindi na ikaw yung masayahin, malakas humalakhak na Virgo. Pero yun yung ibabalik mo. Babangon ka uli. The Fool. Queen of Pentacles, which is your energy also, Earth sign. Four of Cups and the Five of Cups. Wow. Alam mo, ang bigat. Ako mismo, nire-read ko lang tong energy mo, Virgo. Ang bigat. Kasi ito yung matagal na relasyon na nung una siguro, ando dun yung pagmamahalan. Pero binigay mo to lahat, yung pagpo-provide, pag-aasikaso sa pamilya. Kasi yun, para sa'yo, yun yung traditional na na ginagawa ng tao. Yung arugain mo, alagaan mo yung mga mahal mo sa buhay. Pero ngayon, bakit ito? Tingin mo sa sarili mo parang naaawa ka o hindi ka man lang naging masaya. Diba? May mga ibang bagay na alam mo magpapasaya sa'yo pero hindi mo tinitignan yan dahil sa'yo ang priority mo is itong relasyon na to dahil sa ayaw mo mawala o mawasak ang pamilya mo. Pero ang bigat-bigat na. Five of Cups, Five of Cups. Sobrang lungkot. Na hanggang gabi, hindi ka makatulog dahil tinatanong mo sa isip na bakit dinadanas mo yung ganitong sitwasyon. Okay. The Devil. Hindi ko alam kung relasyon sa kaibigan, sa asawa,
nasa sa'yo kung paano mo i-apply to Virgo. Kasi ako mismo ramdam ko yung bigat. See? Ang bigat-bigat. 8 of Cups, the Devil, 3 of Swords, and the 5 of Pentacles. Oh my God. Kitang-kita lahat. 5 of Pentacles. Ito yung nag-i-struggle ka talaga. Sobrang struggle to, Virgo. Tapos tingin mo, ayan, ginawa mo lahat pero sinaktan ka lang ng taong to. Natingin mo, hindi ka na makakaahon. Wala ka ng lakas. Pero masakit man, which is, ito yung pinakamasakit na card sa lahat ng tarot card. Ito, 3 of Swords. Parang awang-awa ka na sa sarili mo. Tingin mo mag-isa ka na lang na nag-i-effort sa relationship na to. At kahit masakit, pilit mong tinutuloy yung buhay mo. Sige, tuloy lang natin. Baka masave pa eh. Kawawa naman yung mga mai-involve o masasaktan. Yun yung energy mo. Pero this time, mag-focus ka. Kailangan mo nang umalis, mag-decide, at piliin mo yung sa tingin mo, dinideserve mo. Which is inspiration. Ang isang pamilya dapat ando dun yung happiness, harmony, at inspiration. Pero paano to? Yung isa nagbibigay, yung isa nananakit. Hindi na tama yan. So, dun ka mag-focus. Kung paano ka aalis sa tingin mo na stuck ka na sa ganyang sitwasyon o energy. The near future, the Hangman, the Emperor, 9 of Wands, and the 7 of Wands. Kailangan mo na raw depensahan yung sarili mong emosyon. Labanan mo ang lungkot. Oo, may mga involved na masasaktan. At ayaw mo mangyari yan, ayaw mo. Pero kahit ayaw mo mangyari, nagkaroon ka na ng realization na kailangan mo naman protektahan ang sarili mong puso o emosyon na sa sobrang sakit parang may nakabarang mabigat na hindi mo matanggal. This time, ikaw na ang magdidesisyon in the near future kung sa tingin mo na stuck ka rito. Ngayon, hindi mo nakokontrolin kung ano yun sa tingin mo tama. At kung itong tao man ay kinontrol ka o minanipula ka sa mahabang panahon, in the near future, hindi na. Hindi mo nahahayaang saktan ang emosyon mo. Tatapusin mo na yan. And then, ang iyong outcome, Ace of Wands. Oops. The Fool, Queen of Swords, yes, and 2 of Cups. Alam mo, Virgo, nakapag-desisyon ka na. The moment na nag-decide kang mag-new beginning, alisan tong sitwasyon na to, itong taong to babalik. Kasi alam ko, andito ka na sa stage na aalisan mo, pero in the future, aalis ka na talaga. So yun yung focus mo, decidido ka na. Ngayon, nung nag-decide ka, tinuloy mo yung buhay mo. Gusto mo maging masaya eh. Nung na-realize yan ng taong involved or ng person mo, dun niya rin na-realize kung paano kanya sinaktan. Emosyon. Sige, sabihin na lang natin physically, hindi kanya sinaktan. Pero yung pananakit sa emosyon mo, 10 times pa ng sakit ng bugbugin ka o saktan ka physically. Gusto mo ng tamang pagmamahalan. Yung may bigayan, hindi yung isa lang ang umintindi at yung isa yung wala ng pakialam. The moment na nag-decide ka at umalis ka, dun siya babalik sa'yo. Pero hindi ko nakikitang patatawarin mo agad o pababalikin mo agad sa buhay mo tong taong to. Kasi natauhan ka na eh. Tingin ko mahabang dati pa. Matagal na nagtiis ka sa sitwasyon na to. And then, eto na. Sabi mo, that's it. Humingi ka man ng tawad, pero ewan ko kung mapapatawad kita agad-agad. Yun yung nakikita ko sa'yo.
Hearing your name still makes my heart race. Siyempre, hindi naman ganun kadaling mawala eh. Ando doon pa rin yung tinitingnan mo. Kasi in the future, alam ko magkakaroon ng ending dito. Pero ando doon pa rin yung nakikibalita ka rin o ina-update mo rin kung ano na ang nangyayari sa buhay niya. Lalo na kung asawa mo to at matagal yung relasyon ninyo. Hindi ganun kadali. May kirot pa rin at may concern pa rin. Kahit sabihin mo hindi mo agad mapapatawad to kung sakaling bumalik in the future. Kasi nakikita ko babalik. Okay, Virgo, mabigat yung reading mo pero I hope nakatulong yung advice ko. Dahil ito yung mga lumatag na energies na paparating sa'yo from universe. So, see you ulit sa mga susunod pang reading, Virgo. Bye!